Narinig ba? Narinig tol, ang lakas, nagulat ako, pinanood ko yung video, kasi ko, tangin ang ingin ng pusa. Yung pusa that time in heat. So ngawa na ngawa, diba? Tite. Tangin na. may ano niyan pre, meron niyan yung parang ano, yung comedy sa Netflix, sabi. Paano mo malalaman na may Pinoy sa ibang bansa? Paano? Ano pre, sisigaw ka? Tite! May sumagot para Pinoy yun. Pero nararamdaman nyo ba yun pag may nakakasalubong kayo na parang, Pinoy ito ah. Unang dating ko pare. Unang dating ko rito pre. Kinausap ako ng isang taga Greenland. Oo. yung salitang hanak sunumun. Nagtitig ako siya. Hindi ko naintindihan siya sabi. Pupunta kami sa Sweden, pre. Kami nila mo may nasa likod niya, no? Sasabi ko gano'n, mo mag-ingat ka, mukhang snatcher. Mukhang snatcher, nasa likod mo, mag-ingat ka. So, may mga ilang stop, biglang lumapit sa, Pinoy kayo, pre? Mga Pinoy kayo? Sabi sa akin, so nagulat ako, holy shit. Pahiya konti. Opo. Pinoy po kami. Ang nakakahiya, man. Taga-Tondo po kayo? Naka-experience ako dito sa di ba pag linggo rin marami nagsisimba sa St. Anna Church? Sumakay ako ng bus 5A nun. 5C na ngayon. Tapos sa tulo ako umupo eh. Pagdating ng stop, yung stop yata noon, galing nga ako sumibenta. Tapos pagdating ko may mga grupo ng tao galing simbahan, di ba? May mga tumabisang Pilipina. Siyempre, di ba ako mga Pilipino eh. Yan Bisaya sila. So mag-usapan, tapos may isa nagbanggit, sabi ko, gusto ko yung parang kamukha ng lalaki na sa dulo kasi parang mukhang bad boy, parang ibabato ka sa kama. Tol, nakakaintindi ako ng Bisaya. Sinabi ko sa kanya sa Bisaya din, di ba, na naintindihan ko yung sinabi mo, salamat, di ba? Tol, kala mo nakita sila ng multo, tol, namutla sila lahat. Bisaya mo rin? Binisaya ko rin, sagot ko, kasabot mo ako Binisaya. Tapos, tol, tangina. Kala ko binat mo sa kami. Alam mo, lagi namin trip ni Kuya din yan eh. Yung brother-in-law. Nag-Omegel TV kami. So, pag mga Pinoy yung mga handling namin. So, kakausapin na ni Kuya ng English. So, pag yung nahihirapan na, mumurahin ni Kuya, putang ina. So, Miguel. Ikaw, siya, ako, Pinoy kagad ako. Pag nakita ako eh. Sabi pa nga na isa, Meksikano. Meksikano ka ba? No, what the fuck? Meksikano bang ganito mata? Intro pa ba tayo? Tuloy-tuloy na natin yung kwentuhan. Intro mo na kasi. Kala ko naman kasi nag-intro ka na bago tayo mag-start eh. Hindi mo dapat kwento ka agad eh. Welcome again sa sumasagiksik pare. Yun. Na futuristic. Sumasagitsit. Yeah. Na isa sa mga future ng virtual entertainment. Kwentuhan dako. Ito na naman kami. Ako si Kuya Kai and Jake. At ang topic namin ngayong gabi ay Viking. Ay puto, Viking. Madalas ako niyan mag-bike eh. Kami ni Miguel. Nag-bike kami. Dito from Skeva to Olsde, bro. Sarap yan. Gandang topic ng Viking. Ito yung pag pumapunchline yung nakaisip ng topic eh. O nga pala sa makikinig, no? Makikinig at manonood, ang topic na to si Jake ang nakaisip eh. So, ako pa hindi handa. So, yeah, Jake, Vikings. Hi, Vikings. Wow. Open a good start ba? Vikings. Kasi, siguro parang piling ko kaya ka fascinated kasi nasa Scandinavia tayo. Yeah. Kasi, trip to trip ko yung mga mythical mga gods na yan. Ano mythical gods? Meron ditong parang statue na Thor's hammer pare. Malapit dito, napakalaki, napakaganda. Mahilig ka sana sa Norse mythology pare. Yeah, mythology.
Yung mga ganyan. Kaya natin kailangan natin mag-interview ng expert eh. Hindi, Ng expert. ano muna pare? Kumbaga, himayin muna natin yung mga kakaunti nating kaalaman tungkol sa Viking. Balita ko daw yung mga Viking, mga balahura eh. Totoo ba yan, pre? Naghihilamos daw sa iniinom mong tubig eh. Pero Nagwapasa. siguro may katotohanan yan. Ang una nagpalabas nun pare, yung pelikulang The 13th Warrior. Napanood mo ba yun? Si Antonio Banderas. Hindi. Ito lang setting nun pare, kagigising lang nila ng umaga. Tapos may isang batya. Tapos yung isa, minumog niya, tapos siningahan niya pare yung tubig, tapos pinasa niya sa kasama niya. Yung kasama niya, ganun din pare, minumog, siningahan. Totoo nga. Totoo nga. Siguro may katotohanan. Siguro dahil parte yan pare ng isipin mo tol, buong, narinig niyo ba yan? Oo. Ano yan? Parang may static, 3, 2, Di ba, pero siguro yan parte yan ng ang mga kasama mo pare, ang tagal mo silang kasama sa giyera na kumbaga kulang na lang mag-lips to lips kayo. Wala nang diri-diri sa isa't isa. Tsaka hindi naman kayo naliligo pare-pareho men eh. Yung pinaka-worst na pwede niyong gawin. Mumugin yung sipon ng isa't isa. Tsaka pinagdukaan. Kung gato ka mag-isip sabay mapupunta ka dun, no? Isa ka sa mga Viking. Paano ka mag-a-adapt nun, pare? Ang hirap nun. At sasabihin siguro ng mga Viking, kami, mga warrior, sumama ka sa kababaihan, doon ka sa mga gatherer. Hindi, isipin na lang natin, rin tayo, parang mga Viking tayo. Pero parang, yung isip natin, yung ngayon na, so bumalik tayo as a Viking in the past. That's gotta be hard. Walang TV. Tangina tol, masyado tayong bitch. Tangina, pupitan lang tayo ng mga Viking. Punta ka dito. Tangina mo lang Google Maps, man. Paano pa nila nalaman yun, no? Speaking, imposible na wala silang alam sa pagmamapa. Kasi from Scandinavia, tumawid sila papunta ng England, man. Gamit ang dagat, pare. Meron silang compass. They're very good navigators, tol. So, magaling silang seafarers, yung mga longboat nila. Yeah. Kaya sila kilala eh. Nauna pa sila nakapuntang North America bago si Columbus, man. Yeah, alam ko may nag-settle down na Vikings sa North America. Yeah, they just didn't conquer the continent, man. Puto, kung magiging Scandinavian pa yung Amerika sana. Sabihin mo gano'ng kalaki kung nasakop nila yun. And ito, ang mga Viking naman, never naman talaga sila parang conqueror. Mga farmers sila pare. Yeah. Isipin mo pare ang lupa rito. Nung unang panahon na hindi pa ganong kataas ang technology, hindi kokonti lang yung lupa na pwede mong taniman. Ang Copenhagen itself pare, marshland to eh. Hindi mo to pwedeng taniman. Tinabunan lang to ng ang ama pare, tambakan ng tao ito, man. Ano to dati pare, marshland to. Yeah, tambakan dito parang waste disposal dito sa ama dati. Siya yung yung ano ba tawag nun, yung fill parang dump site ganun, ano tawag doon? Sanitary landfill ang tawag. Yeah, kasi alam ko in-export lang noong time na yun, ang pinag-trade lang ng mga Vikings noon dati is rye and barley. Rye? Yeah, rye and barley. Kasi yun yung ginagawang tinapay eh. Grabe, no? Talaga. Barley, pwede mong gawing alik eh. Pwede mong gawing alak nun, beer, di ba? Oo. Pwede mo rin gawin natin ano bang ginagamit sa barley? Pwede rin naman siyang kainin, di ba? Yeah. Double purpose, di ba? So, mas marami kayo po-produce nun. Napangamot siguro yung unang Viking na na bigla niya nabalitaan. Tanga na pwede palang gawing beer and barley. Kasi midang iniinom nila. Yung kawasan. Sabi niya, miss opportunity yun. Sana ako yung Elon Musk ng era ko. Mura ko lang binenta, no?
Alam niyo ba ang beer? Segue lang ang beer, ano yun pare ang nakadiskubre, mga, ano ba tawag doon, yung mga monk? Mongge? Oo. Siguro dahil Mga bawal monge. kasi silang mag-jackal, pare. So, yung creativity nila. Ay, hindi tayo pwede mag-jackal, pero pwede tayong uminom. Like and subscribe, guys, sa mga future listeners. Like and subscribe. Tol, alam mo tol, yung kawalan ng sex life, binibigyan ka ng creativity para ano ba tawag doon? Para hindi na sex life, yung sexual release. Binibigyan ka ng creativity para makagawa ng iba't ibang bagay para aliwin yung sarili mo. Siyempre yan talaga yan. Di ba? Isipin mo, doon ka sa barko, ilang kasya doon sa barko ng mga Vikings, sabi natin 30, 40 ba, gano'n. Siguro ganun. Tapos walang babae doon, panigurado. May mga, doon ka bibilib pare, kasi ang mga Viking, meron na silang konsepto ng equality. Ang mga babae nun, ang tawag, shield maid? Ano ba? Maiden shield ba? Ano ba tawag doon? Head and Shield shoulders. Parang shield maiden, ganun ang tawag nila. Shield maiden. Anong ginagawa ng prostitute? Gano'n. Hindi, lumalaban sila. Hindi, tsaka, ang mga babae nun, pare, kuwari, may asawa ka, di ba? Pag sinabi ng babae, gusto ko sumiping sa ganito, wala kang magagawa, tol. Oh? Sa mga Viking? Kaya yung mga bata nun, bagay gano'n naman in history, pare. Pag in-scope mo ang buong history, hindi mo alam kung sino yung tatay ng tatay nito Kasi kung sino-sino yung sinisipingan ng mga tao nun. Yeah, ganun yan. Parang nagpo-produce, mass-produce. Isang example, pare, si Genghis Khan. Sabi nila, siya raw yung father ng almost parang half of Asia. Pero hindi yun lahat, pare. Binengga ni Genghis Khan yun. Siyempre, kumbaga parang... Baka big sabihin na nila bloodline from him, di ba? Kumbaga yung claymancy siguro. Konektado sa kanya lahat. Sipin mo yan, pare, yung unang anak ni Genghis Khan. Ito yung storya no? Hindi pa siya warrior nun. Tapos, pinagkasundo siya sa isang babae. Tapos, tong babae na to, pare, nakidnap. It took him a couple of years, pare, para makapag-ipon ng army para iligtas yung babae. Ito yung catch, pare. Nung nailigtas niya yung babae, tesbon yung babae, pare. Holy shit. Sa ibang lalaki. Pero siya, tinanggap niya, men. Kumbaga, para sa kanya, anak niya yun. Tapos, so, syempre, yung mga tao, parang, siguro yung konsepto ng dugo ko to parang wala nang ganun. Ang mga hari tsaka reyna nun, hindi naman malamang loyal nun, hindi mauso loyalty nun. Hindi ka papatayin kaya ata pag... Pero to, ang hassle naman din kasi makapag-sex doon noong una, parang ang daming layer ng damit, di ba, anak ng puta. Kung may makakahuli kayo, talagang huli kayo kasi ubod-ubod kayo. Tangina, tol, hindi lang yun yung hassle nun. Kung meron kang parang sensitivity sa meron tayo sa panahon na to, isipin mo habang pinipilat niya yung layer, pinipil niya yung layer, pare, tas umaalingaso yung amoy, pare. Yung alam mo yun, tol, na hindi mo alam kung para ako sisiping sa baboy. Panigurado, pre. May pitchfork may pitchfork. Panigurado, pare. Yeah, parang, can you imagine that? Pero syempre sa kan. Yung mga Viking ba talagang mga merchant lang sila, tapos naging warrior sila in time, or... hindi sila... O gusto lang nilang... What do they need? Nag-ano sila, pare. Nung unang panahon kasi, ang Vikings, wala silang sinasabing one king. Tribo-tribo sila. Sa bawat tribo, may parang head ng isang tribe. Parang elder, kumbaga man. Oo. Tapos, ang nangyayari pa, dahil tribo-tribo sila, although isa yung nila, yung kumbaga belief nila, at saka religion nila, nag-aaway-aaway sila sa maliit na resources, yung sakahan, at kung ano-ano pang bagay. So, may nag-decide na, okay, meron ako Fuck. Naisip niya, puta, bakit tayo magpapatayan dito sa isang maliit na lugar kung pwede tayong mag-travel sa ibang lugar, tapos i-conquer natin sila. So, na-discover nila ang Francia,
ang Inglaterra. Ano pa ba? Kalahati ng Germany. Yeah. Na-discover rin nila. Ano yan, pare? Hindi ko alam kung anong pangalan nung tatay ni Harald Bluetooth na isa sa pinakamalupit na Viking. Golden Gamle. Yeah, si Gomden Gamla, pare. Sino yun? Gomden Gamla na yun. Yun yung pinakaunang king tol, man. Si Matandang Gorm. Malagandal picture nun. Yung pinakaunang king? Yeah. Golden Gamle. Pero ng Scandinavia. Scandinavia. Oh my God. Tapos ang nag-unite ng Viking noon si Harald Bluetooth. Yung sign na nakikita nyo sa Bluetooth nyo. Ano yan? Yeah. Rune sign ni Harald Bluetooth yan. Kaya parang Bluetooth. Harald and Dotzen. Isipin mo pare nung panahon na yun may Bluetooth na sila. Sumulat, pare. Ayun, hindi marunong sumulat pero may Bluetooth. Malay mo, no? Kaya sila nakapag-navigate sa sea. Takay na tol. Siguro sa yung si Ganun Harald Bluetooth, nakakonekta na siya sa Starlink, alam mo yun. Tapos, ginaganon niya lang yung daliri niya habang ano. O sige, magsagwa kayo dito. Ganun, diba? Pero, ano kasi, paano? Pero natutunan pa rin yun. Ang problema lang kasi ngayon, tol, pag pumunta ka ng laot, kapag nasa dagat ka, tapos titingin ka sa stars, masyado nang maliwanag yung mga cities, di ba? Yung unang panahon, yung unang panahon, walang ilaw to. So, pag tumingala ka, maliwanag yung skies, di ba? So, you can navigate by the stars, di ba? Grabe, inaral nila yun, no? Pero kailangan mo lang malaman yung constellation din nun. So, yeah. I don't know how they do that, so. Pero, alam mo yan, yung pelikula yung TV series na Viking, di ba gumawa si Ragnar Lothbrok ng parang compass na nilagay niya sa tubig. Ano yung down? So may ano? Ano yung parang meron siyang bucket na kahoy, nilagyan nila ng tubig, tapos may bilog siyang kahoy na ginawa, yun yung compass nila. No, baka it points him to true north. So alam siya. Siguro. So alam niya saan sa dalaging titingin. Kasi bigla-bigla napunta siya sa sa parang kalatian ng France tsaka England. Yung may mga pare, yung kinidnap niya si Athelstan. Ito yung series? Pero based sa true story or hindi siya based sa story, it could have been. Could have been. Ito kasi yung pinakamagulo sa history ng Viking May mga certain character noong unang panahon na sikat na kinukonsider nila na totoo. Pero dahil kasi dahil hindi nga sila nagsusulat, ang myth ng mga heroes nila, kinakanta nila Parang ballad. Yun yung sinasabing saga. Saga? Ang problema, pag oral masyado yung istorya, nagbabago-bago Sabagay. Parang naglalaro ng telephone. Alam mo yung telephone na game? Yeah. Sasabihin mo isang word, so ipapasa sa'yo. Nakakatawa yun. Parang di ba yung Beowulf? Uy, maganda yun, pare. Maganda yun. Yun. No. Parang Viking yata sa setting. Di ba kumakanta sila dun? Hindi ko pa napapanood yun. Ano yun, pare? Ang Beowulf. CGI, pero kinopya talaga yung itsura ni Angelina Jolie. Anong pangalan? Beowulf. Parang... Ano yan, pare? Unang pelikula nun, ang bida, si Christopher Lambert. Pero ang dating nung Beowulf, parang post-apocalyptic. Tapos ginawa niyang CGI. Di ko pa napapanood to. No. Ay, parang... Maybe. Christopher Lambert, kilala ko yun to sa Highlander, man. There can be only one. No shit, man. May sa comics din pala yung Beowulf. Ano yan, yung Beowulf kasi siya, oral na saga. Tapos ang nagsulat, isang monk sa England, sinulat siya na saga. Yun yung unang written ng Beowulf. Pero ang sabi nila, galing daw yun sa Scandinavia yung istorya.
Yun nga eh. Ano kaya, yung nalilito ako minsan, sabi nila galing, alam na, isang buo lang yung Scandinavian, pero sabi nila, ang mga true Viking daw is like Norwegian. I mean, yung... Pinaka-successful, pare, Danish. Alam mo yung Kattegat, yung pinanggalingan ni Ragnar Lothbrok dito yun sa Denmark. Kaya minsan, saan pa sila galing talaga? No? Kasi siyempre, hindi naman isang Scandinavian. Yung Norway naman, yung Norway naman, nag-divide, diba na, they took a Danish king. So, sa Denmark talaga, galing yung itong mga to, kung tutuusin. Parang mula nung Viking era, hanggang nung, alam mo yung gera, uso yung gera gamit yung mga barko. Nasa top leading ang Denmark. Nung unang panahon, parang naka-anchor ng Denmark almost kalahatian ng Norway, kalahatian ng Sweden. Pero syempre, dahil uso ang mga mananakop ng panahon na yon, yung mga Swedish, kailangan nilang i-take back yung land sila. Yeah, pero mas marami sila. At one point, sa kanila lahat, pati at northern part ng Germany. Wow! Ganun ka bloodthirsty yung mga Danino manakop. Grabe, no? Itakan, axe. Yeah. Tapos isa sila sa mga bansa rin nakasakop ng ng England. A part of England. Yeah. Nobody else. Oh my God. Yeah. Hindi pa nila tinuluyan. Sino kayo makalaban nila doon, no? Masearch ko ba kung sino makalaban nila doon? Tingnan natin. May kasi nung unang panahon, ang pangalan ng England, hindi talaga England. Nahati siya sa parang 3 kingdom. Totoo yun eh, yung sa mapa ng yung Viking na TV series. Ano bang pangalan? I forgot kung anong pangalan nun eh. At saka pare, ang England nun, hindi pa sila United Kingdom talaga. Ito na lang yan, yung United Kingdom. Hati-hati yung kaharian nila. Dahil nag-aaway ang mga Saxons, nag-aaway yung iba pang klaseng English. May kaharian pa ang Ireland, ang Scotland. Yung mga sailors pa talaga. Nakalagay dito, they're sailors. Yun yung parang napaka mahiwaga na parang personality para si Ragnar Lothbrok. Kasi saga nga siya. Walang makapagsabi kung totoo siya o hindi. Bakit? Dahil paano? Dahil kasi matagal na. Tsaka hanggang ngayon pare walang nakakapagpatunay na nag-exist siya. Sa Achilles. Para siyang myth. Para siya si Achilles yung nangyari yung yung gera sa ano ba pangalan ito? Troy. Sa Troy, na nandoon daw si Hercules tsaka si Achilles. Grabe, nakakatawa, no? Nakakatawa yung mga ganun. Naiwagala ako sa mga ganung warrior. Mga sinaunang panahon. Kaya minsan pag iniisip ko, ang lamig sailing. Tangina, ang lamig, init, you know? Bagay. Parang pag magkaroon ng time machine, parang I don't wanna disturb anything, I just wanna know the truth, di ba? Kung ano talagang nangyari. Kumbaga manonood ka lang. Manonood lang ako, di ba? Sino ba? Si Jake naman manonood, tapos magjajakol siya sa tabi. Like and subscribe, guys, ha? Ewan kung kakatindi yun na story. Pero ewan ko ang isa rin siguro sa pinaka parang amazing sa mga Vikings yung kasi parang Bronze Age era yun eh. Gaano sila kalupit na mga warrior na natakot nila ang isang bansa na kung tutuusin ang Denmark mas maliit kung ikukumpara mo sa UK. Isama mo na ang Norway. Siguro magaling yung mga strategy nila. Hindi raw sila takot mamatay, pre. Solid. Ganun. Buo yung puso. So, siguro. Buta mga lasing eh. Meron ako napanood na ganyan eh. Yung MacArthur yata ni ito artisan to. Yung Svenska? Hindi Svenska. Yung Clive Owen.
Yung Clive Owen, yung gumanap na James Bond. Yung ba yun, si Clive Owen? Yung lalaking malalim yung boses. Pero sa palabas sa MacArthur, meron siya isang tao doon, kaibigan niya, Viking man. Tapos doon meron siya nabuta kasi ni-raid nila yung parang may ni-raid silang lugar mga Kristiyano, di ba? Mga Kristiyano. Pag nila, isa to lang dadasal di ba? Magdadasal, sabi nila, bakit? Yung Jesus mo, i-save ka ba? Kaya sige, subukan mong hintayin ko bago hatiin sa ulo, di ba? Yeah. What happened? Walang naghatin, basta may patay. Parang hindi alam, hindi siya niniwala sa mga wala siyang religion Hindi siya niniwala sa mga pagan gods, mga ganun, di ba? Mga tulong yan sa'yo. Kasi totoo nga yan, sige nga, magdasal ka nga, tingnan ko may tulong sa'yo. Para ganyan minak yung faith ng lalaki, di ba? Bago mo paslangin. Pero yun din kasi ang sa mga Viking, alam nila pag pumunta sila sa ibang bansa, they have to be parang bloodthirsty. Meron silang tinatawag na yung berserker. Yung mga berserker pare, ito yung parang mga malaki, di ba? Ito yung mga addict pare na Viking. Ito yung talagang mga assassin, ito yung mga patay kung patay. Alam mo, meron sa League of Legends na character si Olaf, Viking yun. Parang meron siyang move na berserker, parang nagbe-berserk siya talaga, hindi siya untouchable siya. Oo, untouchable, tsaka hindi mo siya matatamaan, hindi mo siya madadamage. Sisigaw lang. Wow! Parang katok na Viking, lasing na Viking. Kasi ang kwento nila, bago daw lumaban ng mga berserker, pinapump nila yung sarili nila ng sangkaterbang hallucinogenic. Tapos sinasike nila yung sarili nila buong gabi pare bago lumaban. Ayun, no? Hindi naman tinotolerate. Hindi namin sinasabing uminom kayo, pero hindi rin namin dinidiscourage. wala ako dito Tsaka hindi ngayon, man. Tsaka hindi kami sponsored nito, pero hopefully classic. Kayo ba'y nauuhaw sa isang mahabang trabaho? Naranasan nyo na ba ang hindi makapag-relax? Subukan mong maupo sa sala nyo. Buksan mo yung TV. Kulang. Bitin. So, pagbukas mo ng rep, 5 minuto ka na nakatitig, tinitingnan mo lang yung 2 latang classic. Ay, pwede yun. Pwede na ba yan, Tol? Pwede ikat yun. Pwede na ikat yun. Pwede na yun. Pero huwag mo sagarin, ha? Sagarin, baka di tayo gamitin yan. Baka i-clickbait yan, pare. Pwede rin, pare. Pero, yun na isa pa rin siguro sa parang biggest mystery ng mga Viking. Pagdating nyo ba sa nasakop nyo kunyari kalahati ng England, ano yung rules nun? Parang sila ba nag-a-adapt sa inyo? O you need to adapt sa kanila? Kasi may mga Vikings na nagpa-convert. Baka. Christianity. Pero hindi naman dahil naniniwala sila. Parang feeling ko out of the parang Game of Thrones thing na, okay, in order para magkaroon ako ng impluwensya, kailangan gawin ko yung ginagawa niyo. Kaya nga nila, when in Rome, wag ka sa kubaw. Pero tol, may tanong ako. Siguro may isang Viking din nagpa-convert, di ba? Basta nagpa-convert siya, doon sa religion niya, kailangan ka magpatuli. Patay. Action niya. Patay. Nag-berserk din. Segue pare, side step sa conversation. Ang unang Kristiyano ba talaga tulinan nung unang panahon? Kasi parang it's more like a Muslim belief or parang Middle Eastern belief yan yung Muslim or Jewish. Hindi kasi ko alam. Only God knows pa. Only God knows. May siguro. Tingnan natin. Hindi kasi hanapin natin pare ha. Ang mga English, mga sila, mga Christian. Pero karamihan sa kanila, jupot pare. Jupot katana.
Alam mo ba yun? Alam mo yung reference niya, parang mga jupot katana? Shupot? Ikaw, Kai, mahilig ka sa manga, alam mo yan. Hindi ko alam yan. Parang, ang Samurai X nun, meron silang isang arc story na nilabanan nila si Shishio Makoto. Tapos meron siyang army. Ang army, ang tawag, Jupon Katana. Anong pangalan? Jupon ng Katana. leader? Si Shishio Makoto. Shishio Makoto. Parang kilala ko to. Ano to, pare, yun yung puro Samurai X? ganda? Yung mukhang mami. Ay, oo po siya, pare. I-spad niya lang yung gilid, pare, 2 araw. Bago tumawa yung espada. Malupit. Napanood mo ba yan? Alam mo ba yan, Kai? Samurai X? Yung Samurai X? Si Patusai? Hindi ko pa nakakanood yun eh. Ganda yan, pre. Patusai the Slayer. The Manslayer. Bleach. Bleach parang maganda ganda rin din. yan, Parang pare. ganda yung, parang Ichigo samurai din sila. Portagi. Hindi ko pa napapanood yung Bleach masyado. Pero nilaro ko yun sa PlayStation. Na-tripan ko yung mga espada nila. Lalaki. Hindi ko natapos yung ano nun eh. Hindi ko natapos yung season 1 yan eh. Ng Bleach. Andun pa lang ako sa ano eh, yung hindi pa siya nakaka-upgrade ng ano niya, ng skills niya. Tinuturuan pa lang siya ng babae. Ni Rukia. Medyo, Nakita ko 16 seasons na eh. Tapos after 16 seasons, may mga 3 seasons sila ginawa lately lang. Para na pwede mo na i-binge, di ba? Dire-diretso. ano yan, parang, ang nalalabuan lang ako niyan, yung may mga maskara na parang nagdodoble ng power mo. Ano yun? Umabot na eh. When I get there, I'm gonna tell you. Meron yan pare, yung para silang may mga na sinusuot. Para silang napoposes. Yeah, kasi ngayon, napoposes siya ng konti minsan. May lumalabas yung, ewan ko, sino yun. Nung pauwi kami ng Pilipinas, sa may yung stopover. Pagbukas ko ng Netflix ko, lahat ng manga na hindi mo makukuha rito sa Denmark, makukuha mo doon. Isang Sigurado. lumabas doon pare yung ano ba 'to yung lalaking kumakain ng daliri? Kinain niya yung daliri nung demon, tapos nagkaroon siya ng power. May mata siya rito. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, yun. Domain expansion. Tangay na ba? Nababangisan ako doon yung bulag na. Pinag-usapan niyo? Hindi. Ano? Tangay na. Paano tayo napunta rito? Viking dapat to. Very good. Good job, everyone. Congratulations. Paano ba tayo napunta dito? Sabi mo, sideways kumuha na ng Oo nga, wala. Isip lang ako, punta na tayo sa Jujutsu Kaisen. Good job, everyone. Viking. Good job. Lupit. Hindi, pero ano yung parang introduction nyo sa Viking? Kasi naririnig ko na yung Denmark dati pero neto ko lang, siguro nalaman ko galing ang mga Vikings sa Scandinavia, na ako 19, 20? Alam ko Ano lang yung unang dito. intro niyo? Alam ko lang dito sa Europe eh. Yun ang alam ko. Hindi ko alam ang Denmark dati eh. I've never heard about Denmark. Saan ba yung sa US, pre? Norway narinig ko na dati pa. Denmark? Saan yun sa US? Saan yun sa Africa? Hindi na talaga ako idea. Tapos yung Lego, kala ko nga galing China eh. Dito pala galing. Kasi doon ginagawa. Kasi di ba halos lahat, kahit dati pa bata pa lang tayo, made in China na lahat. Kasi talaga iba nakalagay din. Ako hindi nagkikwenta kung tinatanong ko, diba? Ano ba yung, ano mga tao sa, sabi, descendants daw sila ng mga Vikings. Sabi niya gano'n yung sinasabi ng history na si Christopher Columbus discover na North America. That's a lie, man. Nauna yung mga Vikings dati pa, man. They just didn't conquer, they just settled, diba? Sabi nga doon nila, ang pinaka, parang, sabi nila, ang mga Rus, yung mga descendant ng mga Russian, galing din daw yun sa mga Vikings eh. Kaya pala may mga sapak eh.
Kasi Kaya, malamang yung iba doon, yung mga iba lang, yung mga ebidensya na nakita na una mga Vikings doon, malamang ano yun, carving sa wall. Rune carvings yun, malamang. Sigurado. sabi may possibility daw na ang descendant ng mga Russian, mga Vikings Maaari na rin basta kung may Caucasian na na tao Kasi parang Tapos, kasi Asia na ang Asia na ang Russia. Tapos nun Pero to, siguro din, kaya rin siguro madali siya kilalang nakaka-conquer ng mga ibang lugar. Maybe siguro yung noong unang panahon, malaki siguro yung tao nung matatangkad. Yung pa, siguro. Doon ako hindi maniniwala. Pre, kasi, alam mo ba nung pag pumunta ka ng Cadamina, pag tinignan mo yung mga pinto ng mga yung mga 1800 sa mga bahay, yung mga lumang bahay, lang pare, siguro mga around 5 feet tall lang yung taas ng pinto. Imagine mo pare, na ganun kababa yung mga pinto. Gano'n kababa mga tao nun. Si Jose Anasen, awkward siya si Hans, bakit nga ba Jose? Hans Christian Andersen. Awkward siya nung bata siya kasi siya yung pinakamatangkad, standing like 6'2"? Baka may ibang talagang pang warrior. Tapos may mga parang peasant. Built ng bahay nila. Malamang walang doors yun. Parang table. Siguro pare ang mga English nun, mga ganito kataas. Ang mga Viking nun, mga ganito kataas. Siguro mga 4'2" mga English nun. Compare sa mga size ng mga average ng tao nun, siguro they were considered big people. Siguro Diba? Imagine mo kung nandun tayo sa pinakamatangkad, no? Pansin niyo ba lagi yung minsan mga Viking, sila yung mga unano palagi sa movie? Dwarf. Mga dwarf yan, pare. Diba? Wag sila dati. Pero malakas. Diba? Lagi silang hindi naman yung maliit na maliit, pero yung maliit pero malaki yung kaha, alam mo yun? Imagine mo, na-imagine ko si Jake, no? Mapupunta siya sa Bronze Age, Middle East. So mapagkakamalan siya na anak ng Diyos. Siya yung parang totoong Jesus Christ. Hindi nila mapako-pako si Jake kasi matangkad si Jake Lumuhod ka! Papako ka na! Eto, syempre, hindi ka naman nila mapapako kagad. Gagawin to, tatali nila yung kamay mo So pagtayo mo pare, naangat yung cross na nakabaon sa lupa, umangat din pare. Yung mga Roman nun, hindi nila alam kung anong gagawin kasi pag lumalapit sila pare, hinahampas mo sila ng cross Mas malakas ako kay Jesus. Ito nakalagay, maskulado sila daw Ito. But we assume that they must have been more muscular than we are today because of the hard physical work that they did. Nakalagay dito. Kasi mga sila pare, mga farmer sila. Red blonde-haired Vikings. And may mga suklay pala sila pre, May mga suklay sila. Sila pare? Sila siguro yung kauna-unahang ginger. Alam mo naman sa tawag, sabi nila pag ginger, wala raw kaluluwa. So kaya siguro sila brutal. Alam mo yung Ito. Alam mo pre, suklay. Ikita nyo? Yeah. Napaka-lapable niya pag sinabi mong hygiene Yung beauty okay lang dahil mga blonde and blue eyes Red hat. Kung hindi ka yung mga taga-England pare magpapalit sila ng gusto nila maging Viking. Mga transgender na sila kasi nagpalit sila from blonde to red hair Yung mga transgender na nasolve na naman natin. Nasolve na naman po natin ang isang katanungan ng karamihan. Transgender pala tao. Maraming transgender sa England dati. Kaya wala. Tol, isa rin daw yan sa sa malaking misteryo kung bakit daw pangit ang mga tao sa England. Nung pumunta raw yung mga Viking, lahat daw ng magaganda dinala sa Scandinavia.
Natira mga pangit eh. Pero kung hindi ako nagkakamali, pati yung pagtirintas ng buhok, alam ko, it's a Viking day eh. Parang narinig ko yun. Yeah. Yung tinatawag yung Dutch braids, Braids. Yung braids. Yeah. Yeah, yun nga rin yung sabi nila eh. Papansin mo, kahit naman din doon sa film, naka-braid sila, pati yung nila eh. Yung balbas siya. Yeah, di ba? Yeah, kasi kung iisipin mo, sino bang, buti sila Genghis Khan, di nag-braids, no? Mga long hair din yung mga Genghis Khan daw doon eh. Saka paano? Pag nasa, Oh, made in tail daw yung shampoo eh. Di siya shampoo sa kabayo niya eh. Made in tail eh. Napanood nyo ba yun, Genghis Khan pare? Side step ulit pero hindi tayo lalayo. May tanong lang ako. meron akong ADHD pare. Sige. Pasok mo yan. Isang palang Napanood nyo ba yun pare? Hindi ka pa nga napapanood. Alam nyo yung Shogun na TV series? Hindi. May isang hapon doon na siya yung gumanap na Genghis Khan. I forgot kung anong pangalan niya. Pare, meron doon isang scene, no? Yung hut, siguro nakasulat doon parang it was a 3 years war. Naglakad yung mga warrior pabalik na sa tribe nila. Tapos meron lang hut, tapos may babae nag-aantay. Parang inaantay niya lang siguro na na hindi ko alam kung asawa niya yun. Puta, walang ligo-ligo, pre, galing gera eh. Inangat lang yung damit eh. Parang gano'n lang. Tangina to. Diretso na. Tangina to yung highlight ng alam mo yun yung panning ng camera, yung habang nagsisek sila yung dumadaan ng gano'n na slow-mo. Gumaganon. Puta, bawat gumaganon po, parang naaamoy ko yung buong scene. Mabangang yung scene na yan eh. Todo yan. Sipi mo parang 3 years sa gera, hindi ka naligo, jugjugan ka agad. May etis man. Uso dati eh. Amoy singit sa tanas to. Water flavor hotdog. Amoy singit sa tanas to Doon kumukuha ng pang mix sa brown bread yung mga Viking eh. Allegedly lang to, allegedly. Hindi ba naniniwala kasi sila na ang hindi pagligo nakakapagpahaba ng buhay. Tsaka may mga health raw yun eh. May mga health benefits. Pero isipin mo yung mga sakit na siyempre nagkakahawaan yung mga yun. Sigurado. Ang life, kung nabuhay ka nung panahon na yun, ang life expectancy mo pare siguro lolo ka pag 40 ka. Grabe. 43 pare, i-ready mo na yung i-ready mo na yung pamamahal. Sabi mo pare, mabalian ka lang ng buto, may possibility ka mamatay. Masugatan ka ng pagkalalim-lalim dahil walang antibiotic, may possibility ka mamatay. Ngipin mo, no? Yeah. Taka na tol, kaya pasalamat ako itong era tayo na buhay. Yeah. Imagine mo yun? We're lucky. Tsaka, na-imagine ko ganun kabutal yung mga tao nung unang panahon kasi butang na wala kayong TV. Wala kayong cellphone. Wala kayong gagawin ko, hindi magtotoyan kayo. Kain. Pag sigaw. Hindi, wala kang alam tungkol sa TV, so hindi mo alam yun, di ba? Pero ko yung alam mo lang ngayon, ililipat yung consciousness mo. Yun nga. Tangina. Iyak yun nga eh. Kaya saan ako pumunta na ito? Mainit o malamig, no? No way. Tsaka ang mga taon siguro may iba yung rules nila nung unang panahon pag namatay ka, pag namatay ka parang normal lang yun. It's a part of life eh. Talagang lahat sila dedicated siguro talaga sila lahat na lumaban so survive. Pag namatay ka sa giyera, ang possibility mong mabuhay sa Valhalla malaki. Tapos doon pwede kayo uminom, tapos pwede ulit kayo mag-away. Forever. Hindi pala alam, Pilipino pala nagsabi ng bahala na pala yun, hindi Valhalla. Nakinig. May Pinoy pala nagbabangka. Bahala! No, Valhalla! Ano? Yeah.
tutuloy pa ba natin tong Viking na to? Para tayong alam mo yung yung pinakadulo ng barrel, parang ni-script na natin pinakadulo ng barrel. Ito yung pinaka natin eh. Tal, meron akong tanong. Hindi related sa Viking. Ang cereal ba pag nilagyan mo ng gatas kinukonsider na sopas? Parang pag ginayaan mo ng onte. Hayaan mo man o hindi. Pag kinain mo yung cereal ng walang gatas, cereal siya. Pag nilagyan mo ng gatas, soup na ba siya? Yeah, milk soup. Cereal soup. Cereal soup. Cold soup. Cold soup. Parang cold tomato soup, pare. Parang isa yan sa mga greatest mystery ng buhay. Yung kagaya na lang pare ng yung sino ba naka-invento ng salitang bahala na si Batman? At kung sakali na bubuhay si Batman. Hindi ba si Robin? Ano ka ba? Di ba si Robin yun? Bahala ka na. It's up to you, bro. Parang saan ang galing kaya? Sino kayang gago nakaisip na? Puta, bahala na si Batman. Anong ibig sabihin nun? Ha? Bahala na sino? It's dangerous yun, pre. Yung ganun nga. Kung nag-i-exist kaya si Batman, galit na galit yun. Puta, nilalabanan ko na ang crime sa Gotham, pati pa naman exam mo, ako pa bahala. Bilyonaryo ako sa araw. Meron akong Wayne's Corporation na inaalagaan. Sa gabi ako si Batman. Yung exam mo, hindi mo magawa. Anong motivation yan? Lagi. Ako rin ng high school. Tagal na yan. Bahala si Batman. Siguro 80s, 70s pa yan. Hindi ko alam kung ginagamit natin. Pero parang mapay yun. Saan magaling yung salita na yun? Saan magaling yung na yun, diba? Isang matalinong Pinoy yun. Na bad trip na siguro sa kung ano man. Yung pinsa niya ng Batman. Bahala si Batman. Pumikit na lang. Pumikit na lang ba? Pumikit na lang. Bahala na si Batman. Wala na siyang option eh. Gipit na tao yun. Biglang magpapanel siya para si Christian Bale, no? Where is he? Where is he? Sino nagpapuso niyan? Where is he? Rachel! Patay na buhay sa Batman. Holy crap. Uy, tol, excited na pala ako sa visit natin sa Jackland, ha? Oo, pare. Week 15, man. Ano bang ma-expect ni Kuya Kai, pare? Ang ma-expect ni Kuya Kai is sumasigit-sit, bumabaliksik at sumasigit-sit na at bumabaliksik na nirewind ko lang nag-rewind lang ako na podcast. Kapag tayo. Shito. Madam, siyempre, mag-inom tayo. Dadalhin ni Kuya Ryan yung camera niya. Mainit na kaya yun? Parang, sisimula nang kuminit. Possible na kaya magpad tayo sa labas para ma-experience. Ano kayang feeling na nagpapad sa labas? Sarap yan. Masarap sa labas, pre. I think. Tapos hawak ko lang natin yung mic natin, nakaupo lang tayo. Pwede naman dali natin nice. Yung mesa, ipwesto natin sa labas. Meron kang plastic na mesa, di ba? Oo, meron akong mesa sa labas. Diyan ba kayo makikitulog sa AJ? Yeah. Tabi kayo ni Ray. Sounds rapey, Exhibit niya lang parang high school dito. Kami ni Kuya Ryan minsan pag pupuntahin dito. Minsan may kwarto siya dito pag wala sila kuya. Minsan sa sofa siya. At minsan ako nasa washing machine area. Okay lang naman kahit sa sofa. Meron tayong mattress dito. Baka dito tayo matulog tatlo. That sounds... Pero hindi sa kwarto syempre, pero sa... I-ready mo kayong sarili mo kung tahimik ang Copenhagen,
gawin mong 10 times na tahimik ang konsep mo. Okay lang, hindi ko gawin yung mga peletas ko dyan para tapakin na kami. Hindi maganda dito. I mean, I think it's the same dyan, pero marami lang ingay dyan, syempre. Pero naman probinsya, alam niyo naman yun. Ayaw nga ni Jake dito, puro sketchy raw tao rito. Pag unang baba ako, may nangihingi na ng Yossi. Like, what the heck? Kakababa ko lang eh. Talagang kakababa ko lang, literal. Sa bus. Nagsindi ka kasi, tol eh. Nagsindi ako. Yun yung advantage para sa sigarilyo ko. Pag nangingi sila, wala, ito si Yossi ko eh. Ibigay mo. Ibigay mo yung ano lang, yung ubos na. Ibigay. Tol, ang masarap pa nito dito sa Yossi ko, hindi ako obligado magpahiram ng lighter. Sa bagay. Kumbaga, may lighter ko, wala eh. Ito yung Yossi ko eh. Diba, parang yun yung advantage eh. Ako naman, pag may nagtatanong, hey, alon, Lara, yung alon. Tapos sabi ko tayo, kuya, parang di sila maniwala sa akin. Parang, tangin na mo, kakakalimutan, tapos hindi ka nag-yun. Saan kaya nanggaling yung konsepto na o dahil sa mga pelikulan to na ang bad guys lagi nag-Yossi, no? Di ba? Pakiludiyas yan to. Pakiludiyas yan, man. Oo, yung sila Romy Diaz, di ba? Yung mga, yan ang gusto ko sa babae, yung pumapalag. Di ba? Ganun, di ba? Siguro parang symbolize, parang astig, ganun, may dating. Hindi nga yung pare or something. Diba? Hindi nga yung pare yung marketing ng Yossi. Ang marketing ng Yossi pare is to be cool eh. Sila James Dean, sila Elvis Presley. Di ba? Yun eh. To be cool. Yun yung marketing nila. Si Marlboro Man pare. Di ba? Kumaga parang paano napunta sa pagiging kontrabida yung paninigarilyo? Ngayon, puta, pag tingin mo yung Yossi, may nakasulat mo, picture ng baga mo, pag nag-Yossi ka. Yeah, totoo. Smoke, kill, sila may mga ganun bagay, di ba? Pero, hindi naman nagiging hindrance yun dahil ang paninigarilyo, parang aminin natin no, hindi, puta, nakaka-relax eh. Kasi sa advantage eh. Hindi. Hindi ko naman usapan niya. Pechay? Pechay ba? Oo, gusto ko yung pechay eh. Gusto ko yun eh. Yun ang gusto ko. Ano, isa-segue na ba natin sa bagong topic? Ang topic ay... Pechay. Pechay at Maruya. Pechay. Mag-usap na kombinasyon yun, pre. Pechay tsaka Maruya. Ano tol? Kailan yung una nyong hit ng Waki to Baki? High school. Ikaw kayo? Third year yata ako na. Third year high school. Yeah. Parang yung unang hit nyo na yun, parang sinabi nyo, utang, okay pala ate, parang gusto ko itong gawin na araw-araw. Ganun ba yun? Yung una, parang wala na akong naramdaman eh. Pero yung naka-hit na ako yung natamaan ng solid, dito na. Dito na sa Denmark. Kasi hindi ko alam yung hash nun dati. Diba? Tapos nung naglalaro kami ng basketball, diba? Bago kami maglaro ng basketball, derive kami isa naming ka-teammate. Hindi, Rastafari, pare. May asamang Africa, diba? Sabi niya, guys, wanna smoke? Akala ko Yossi, diba? So, pinasa niya, akala ko, nag-roll yun, akala ko yung yung handmade cigarette. Yeah, diba? Teka, pango na itong subakon to, Smoke din ako, diba? Pero tanga na, malat creative naman yung game ko doon. Malakas yung mga... Feeling ko may clouds yung sapatos ko eh. Alam mo yun? Ikaw, pre. Kailan ka, High school din, pero kagaya ni Kai, hindi ko rin nagets yung tama. Siguro nagets ko mga 4 na try. Yung nagets. Maganda kasi yung pag parang it's just like wine.
Parang share nyo lang, alam mo yun. It's parang not, feeling ko it's kasi not pare the, it's not the, hindi yung high ang nakukuha mo na masaya eh. Hindi Masaya yung parang may kausap ka, tatawanan kayo. I think yun. Tsaka yung thrill ng pagbabalot, pre. I think. So ito yung cliche na sinasabi mo, it's not the journey but the destination. Ito ba to? Parang ganun. Yeah. I think for me, ganun. I think ganun. Kasi pag mag-isa ka lang, it's like, okay. Pero siyempre, iba pa rin pag may kasama ka, di ba? Like and subscribe guys sa dati yun ah. Dati yun. Ano pero nagigets ka naman kasi nitong sabi nga nila iba yung tama ng yung jutes dito. Totoo yun eh. Sa Pilipinas naalala ko nun kaya akong magsindi ng max 3 stick sa isang araw. Makapal yun o manipis. Hindi, typical lang. Manipis lang. Normal lang. Yeah, ako rin eh. Tsaka pero ayoko na kasi ng hassle na ako pa yung magtatago ng stash. Gusto ko yung naka pre-roll na. So yun yung binibili ko nun sa Pilipinas. Mga pre-roll. Dahil ayoko nagtatago ng stash sa bahay. Yun yung yun yung sinasabi nila na wag ka raw tatae sa sa pinagkakainan niya. Mabilis kang mahuhuli ng magulang mo nun eh. Oo. So pagka bibili ako ng mga pre-roll, mga 3 piraso, ubusin ko yung buong maghapon. Magkano yung pre? $10 lang isa yun, no? Dati, no? Hindi. 50, 53. Isa? Ganun. O, 3? Yung 3. Yung 3, yeah. Parang 53 pesos. Parang ganun, yeah. Ngayon daw, mahal na daw eh. Sabi allegedly. Pero yun nga rin kasi ang problema sa atin dahil hindi naman talaga siya sikat siya na recreational drugs pero hindi siya yung talagang kagaya rito na alam mo yun yung talagang quality. Maganda talaga. Mas iba pa rin daw. Pero kasi noong time na yun nag-yoshi pa ako sa clump yung binito, di ba? Meron akong suki din akong pinupuntahan doon lagi sa loob. Bibiliin ko yung tatawag na silver dot sulpike. Meron din gold pike. So, mahado na malakas yun. Sulpike. Ganyan kataba yun tol. Ganyan kataba? Yeah. Smoking ko yung cheese, man. So, smoking ko yung kalahati nun. Tapos bibili na kong clump, diba? Smoking ko yung kalahati nun. Pag medyo okay yung tama ko, lalakarin ko papuntang Burnham nun. Sunduin ko yung anak ko, pupunta kami McDonald's, food trip con. Stay okay na ako buong gabi, di ba? Hindi ka na maghanap. Tapos dun, tol, one time, meron akong ganun. Tanda mo si McCoy? Oo, yeah. Yeah, yung one time nag-birthday doon sa city, di ba? May dala akong gusto rin daw niya subukan, di ba? Ako naman, tol, hanap hold the person on it, di ba? Kung na binigay sa kanya, bigay daw ng pass lang ako ng pass, di ba? Tangina, tol, hindi niya pala kinakaya, nakagano'n siya ng todo. Yeah, hindi nila kaya talaga, pre. Lalo pag umiinom. Meron yan nun nangyari, sa bahay nyo rin yun kayo. Na sumama ako sa labas. Oo, puta. May veranda, yung dating bahay nila kayo may veranda. Tapos pwede kang mag-smoke ng joint doon eh. Tapos nung sumama lang ako pare, akala ko yosi lang. May nagsisindi na yung bata. Mas bata siya sa akin eh. Tapos pinasa niya lang sa akin. Ako naman, na-try ko na naman mag-hash. Sabi ko, okay. Puta. Ibang klaseng hash yun, men. Ano nangyari? Nag-walling si Kuya Ryan. Nag-walling ka pa rin? Kung yung utak mo may tibok ng puso, bigla nag-flatline. Tanga na, nakatulala lang ako, men. Oo, talaga, may ganun talaga. Lagi ko nararamdaman pag may maganda. May parang humahawak sa ganito ko. Ay, gusto ko yan, pare. Yung parang sensitive yung bumbunan mo. No, Seraya Dipoplas. Gusto ko yan, yung pag tas gagano ni may ulo mo, sensitibo yung bumbunan mo. Wala ako parang doon once. Pero minsan may mga panahon din na sa sobrang ako. Diba? Alam mo yung one time umuwi ako ng bahay. Sabi ko kay Donna, higa muna ako. Pero bakit? Kasi feeling ko didikit ako sa sesame. Ano yan? Feeling ko na. Parang feeling. Hindi ako may.
Ano yung kahit nakakapag-develop ka na ng immunity, talagang meron talagang araw na sobrang lakas talaga ng tama o nagkamali ka ng dami ng hitit that day? Ang mahirap kasi doon sa weed, man. Kasi hindi ako nag-cash na, weed na lang doon. Ang mahirap kasi doon. Minsan walang walang warning. Minsan, after mo bumili, mas malakas na siya kaysa ngayon. Alam mo? Yeah, sa bagay yun. Walang dosage eh. Bastos siya, di ba? Pero siguro kung sa shop, kung talagang tignan mo, makikita mo kung ilang percent yung THC. Di ba? Pag nilegalize dito sa Denmark, mas magiging mas stable siguro yung Pare, pag nilegalize yan dito, mag-i-invest ako. Lahat ng savings ko, pare, lalagay ko ron. Pili ko isang magbo-boom na market yan. Sigurado. Pero syempre, isang taon ko lang gagawin yun. Pagtapos isang taon, pull out ko na yung pera ko dahil alam ko yun na yung Pag dumami na kompetensya, ayan na. Nalulugi na yung stocks mo. Yan, ang i-pull out mo, yung in-invest mong pera nung unang time. Kasi marami, ikitain mo ng doble yan. Iwili na year kung gano'ng kabilis. Sabagay, yun. Totoo. Yeah. Sabi natin, kaya mo, by 1 year, kumita ka na ng 80. Kunin mo ulit yung initially mong in-invest, yung natirang 40, patuloy mo lang. At least kung may matalo ka, yung pera mong unang in-invest, nandun pa rin sa'yo, di ba? Sabagay, yeah. Pero feeling siya sa magbo-boom na market pagka nilegalize nila yan. Hindi financial advice yun, ha? Sabihin mo, kaya. Sabihin mo, hindi financial advice yun. Shit. Kwentuhan lang. Mga kwento lang to. Baka may ibenta nila yung buong bahay nila. Sabi doon sa kwentuhan ko, yung mukhang bomba ito. Ano yung gano'n? Tangina, gumagawa yata ng meme coin yung... Yun daw yung financial analyst nila eh. May financial analyst. Electrician ako, hindi ako wala acting well. No. Pero una dyan pare, mga pharmaceutical companies. Sigurado. Sila yung mga malalaking pera, pre. Yan mauuna. Yun naman. Sila mag-i-invest siyempre. Pero kailangan makisabit tayo sa ride. Pag dumating parang feeling ko, wala nang kinalaman ng pharmaceutical companies pagka nagkaroon ng dispensary dito. Kasi ang hawak na parang isang private firm. Kailangan lang meron ka lang technical know-how ng kung ano yung binibenta mo. Yeah, pero yung parang nagbebenta ng wine pare, meron ano ba tawag dun sa isang wine connoisseur na nagpapaliwanag ng lasa ng wine. May tawag dun eh. Wine sommelier. Sommelier. Oo, mga sommelier. Parang ganon pare. Ginagano mo yung hash sa daliri mo. Itong hash na to, meron siyang hint ng berries. Earthy yung lasa niya. Pag sinindihan mo siya, magkakaroon ng yung smoke niya hindi typical na puti, minsan purple. pwede ka maging agent, pre. Ano pangalan ng shop natin? Tol, puta, magandang Easy Bake Oven. Easy Bake Oven. Yung gaya ng laruan, pare. Pwede yun, Di ba? Nag-serve din tayo ng food, Ito, cook, slack tago. Food. Sabay may mga beer din yun, di ba? Burgers. May mga beer. Di ba? Tangin na tol, alam niyo ba, may napanood ako, ngayon, hindi lang pastries ang infused ng marijuana, pati pagkain. Meron isang restaurant na meron isang gabi na ang sinuserve nila infused ng marijuana. Tapos yung waiter pinapaliwanag niya kung ano yung kinakain nyo, ano yung magiging tama. Hindi pa ako nakatingin. Tumingin ako ng hindi pagkain, yung mga edible na cookie. Tigman ko half. Pero wala naman akong hindi ko siya trip. Anong edible? Canada. Hindi ko alam kung may isang malupit na tomahawk steak kasabay may yung butter mo galing sa cannabis. Marijuana diba? Infused with CBD infused pare. CBD. Yeah. Kung tatama, kung
close ba sa taste ng rosemary or thyme yan? Pero di ko lang alam. Siguro bitter. Hula ko. Bakit ang CBD wala talaga siyang technical na tama ng juice? Ano bang di ba para may ano ba THC? Yun yung compound yun yung compound na may nagbibigay sa'yo ng yung CBD yung nagtatanggal ng pain tol man. Yeah, parang ano lang siya parang antok trip lang siya lagi. Ang galing no? Paano kaya nila paano kaya napaghiwalay yan, no? Yung utak nila, no? Ng mga chemist. Ano tol, usually naman yung sinaunang chemist, puro trial and error. Hindi pa nun uso pare ang mga chemist nun. Ang ginagawa nila, nag-experimento sila. Siyempre, ganun din siguro naman sa marijuana. Kumbaga yung nakadiscover pare ng hash, ano lang yun, sa isip niya, ano kaya mangyayari pag pinagkumpul-kumpul ko ang iba't ibang halaman na ganito? Kukompress ko siya. Pipigain ko lang yung laman. Tinago niya sa ilalim ng kama niya, pres nakalimutan niya na isang taon. Diba? Tangina ba? Nagulat nga ako paano ginagawa ang hash. Ano pala yun? Yung parang siyang pinipress out lang yung buong halaman. Parang concentrated na juice. Kaya mo siya kailangan ihalo sa yosi. Pero di ba meron sa US yung dating yung parang wax? Puta, matapang daw yun. Yun yung pinipress. Siguro mainit yun mainit yun na press. Kaya talagang lumalabas yung pinaka-oil niya Yun lang talaga yung oil lang yung lumalabas. Talagang solid na oil. Para siyang naging honey. Meron silang mga papel parang tumutulo lang dito. Ay, malakas yun. At dahil dyan, pag-uusapan naman natin na dapat na ba talagang illegalize ang marijuana sa Denmark. Mula Viking to Hindi ko na paano. Malay mo. Good job, guys. Kaya lang, malay mo yung sinasabi mong nag-take sila ng mga hallucination baka umi-ednis yung mga yun dati, pare mga Vikings. Pwede rin siguro. Malamang to, no? There's no rule about it. Siguro alam nila, para siguro sa kanila form ng tobacco lang. Kasi sobrang hype nila, sobrang dami. Kasi sa mga Indian culture, I mean Native Americans hindi yung sila rin diba, tumuchongki din yung mga yun. So maaari. Meron sila peyote. Yung parang liquid na hindi. Maaari kasi halaman siguro nandun na yun. Nung panahon na yan. Diba kaya nga nauso yung salitang yung pass me the peace pipe? Yun Pero sa kaya nila inaano yun, no? Tinatanim. Well, malamang lang yun, parang aksidente lang nila nakita. Siguro may nag-eksperimento nung kinain. May tama. Tapos one time sabi nila, ano kayo lutuin natin? Nung niluto nila pare, biglang nung lumiyab yung apoy, nasingot nilang lahat. Ay puta, bakit natin inunguya ito na raw? Kailangan lang pinapasok yung usok sa ilong. Dapat lumalabas si nun, di ba? Si Gordon Ramsay. That is raw! So, putok-putok pa siguro yun dahil di nila yung female meal. Uncle Roger. Uncle Roger, ayura ba? Pero siguro ganun nga yan. Siguro naisip, ano kayo lutuin natin? Nung niluto nila, na-discover nila na, pwede pala natin smokin to Malamang. Diba? Parang sagada. Buti na sila napadayo ng Jamaica, no? Isipin mo kung napadayo sila ng Jamaica, pare. Feeling ko naman pare, mga Jamaican parang lately na lang din nila siguro na-discover ang Jutes kasi ang mga Jamaican, mga slave sila sa Africa. Ano yun pare, yung uso pa yung slave trade nun Pero syempre, yun nga rin kasi, isipin mo nung 1800s pare, ang cocaine, legal nung unang panahon. Yung alam mo yung mga pelikula, yung may parang powder, tapos ginaganon lang nilang daliri, tapos sinisingot. Cocaine yun Tapos ang form mo ng medicine, kunwari may sakit ka, ang gagawin nila, sugatan ka, ipapa-bleed out ka lang, naniniwala sila, nagagaling ka ron. Tangin lang yun. Totoo ba yan?
Yun yung unang panahon ng medicine, pare. I-bleed out ka. Oh my God. Para may masama pakiramdam mo. Papakuwi ka lang bigla. Ready ka na? Yeah. Ano yan ba? Ano yung pare? Alam mo totoo yan eh. Yung mga leech, papasipsip sa katawan mo para tanggalin yung sakit mo. Oo. Yeah. Sinasabi rin nila yan. Pero, kumbaga, ano na ngayon, nag-advance ang medisina ngayon. Nag-advance ang medisina. Pero yung tingin pa rin natin sa ang marijuana, I don't think na dapat in-schedule 1 nila yun na klase ng droga. Hindi dapat. Kailangan yung free. Propaganda mo is this. Nung unang panahon, dahil masyadong racist ang mga tao, sinasabi nila, yung mga itim na yan, humihitit yan ng reefer. Yung patawag nila nung unang panahon, tapos nang-rape sila ng mga babae. Yan yung propaganda na marijuana. Pero, tingnan mo pare sana, sa buong history ng buong mundo, wala pa akong narinig na nagmarijuana na pumatay ng tao. Yung talagang marijuana lang Yung talagang pothead ka lang Wala rin ako narinig na nagmarijuana na nakipagsuntukan. Wala rin ako narinig na yung talagang pothead na nag-drive ng kotse. Nangyari yan. It's either tulog o gutom. Puta na, pag tulog yan na nga ubos lahat ng pagkain sa kusina. Yun na nga kumbaga parang Zoom. Ganun. Ibase mo siya pare sa legal na substance ngayon, alcohol. Puta, ilang tao nagpapatayan paglasing? Ilang tao nagbabasagan ng mukha? Malamang yan, tol. Mga tobacco companies yan, tol. Binabayaran yung law to pass ang law, di ba? Malamang, yung mga naglalobbying. Sila lang naman yun. Certain amount percent ng customers, di ba? Bakit ka mag-iose na nakaka-cancerous kung pwede ka mag-juice ng, alam mo yun? Hindi ka na nagkakaroon ng cancer sa lungs. Ano bang tawag nung illegal pa ang alcohol sa Amerika? May tawag doon sa era na yun Sila yung Al mga Capone. moonshiners. Oo. Sila may Al mga Capone. bootleg na moonshine. Kahit sila, May tawag doon meron yung parang may palabas doon gano'n yung parang may na-modify na yung kotse nila kasi kailangan lang may itago yung moonshine tapos may parte ng lugar na kailangan mabilis ka kasi kundi mahuli ka ng polis, di ba? Pero isipin mo, rampant ang krimen nun kasi hawak ng criminal nun yung alcohol. Pero nasaan na sila ngayon nung nilegalize nila yung alcohol? Yung diba? Prohibition. Prohibition pare. Prohibition yun. began. Prohibition pare. 1920. Imagine mo pare yung imagine mo pare yung problema na nangyayari sa Christiania. Ano yun, loko ka, Jake? Recent 1920s lang. Ilang taon na ba yun? 2020 na ngayon. Kasi lola ko pinanganak lola ko pinanganak 1930s 2020 na ngayon, pare, ilang taon na? Almost more than 100 years? So, sabi niya, 1920, diba? 2020 na tayo, that's 100 years ago, man. Yeah, 100 years, pare. Sabi niya, recent lang yun. Hindi, pare, ano ka? Kahapon. Kahapon lang to, pre, no? Imagine mo yun, pare, tapos kita mo ngayon, hindi kontrolado ng kahit anong criminality ang alcohol. Imagine kung gawin mo yun sa marijuana, men. Yung problema natin sa Christiania, putan. It's gonna be parang long gun. Tol, pambira naman. Pambira naman kasi yung mga tropa dyan sa Copenhagen. Hindi mo na maaalis syempre kasi sobrang boring ng buhay dito sa Scandinavia. Inaakala nila na ito parang Amerika. May Bloods and Crips. Kailangan you have to be top. Puta kayo top. Lahat ng tao rito nabubuhay ng middle class top. Yung sabihin mo na nga, pinakamahirap na tao dito sa Denmark pag kinumpara mo sa buhay sa Amerika, nasa middle class sila. Kumbaga, ang pinaka-struggle mo, puta ka na, tatawagan mo yung common dahil hindi sapat yung welfare na binigay nila. I'm struggling. Ito yung struggles ko. Sana rumoroxy yung mga tropa dyan pag bibili. Sa mga sa mga connection na lang.
Si Kai ang ano diyan ngayon, ang ating expert panelist. Allegedly lang to, guys. Allegedly lang to. Ayon sa investigasyon mo, saan sila ko? Hindi, investigation. Tatanong ko lang kung pwede akong bumili ng bigas. Yun. Sabi niya, okay. Ang bilis na sagot na. Ang kilo ba? Sa kilo bigas. Ilang kilo ba? Sigurado ka ba bigas lang? Kailan ba yung... Nagbibenta rin kami ng dahon ng gabi. Ayun. Panglaing. Parang kaya sa yung coconut milk. Batis kompleto yun natin. Kompleto. Yes, dito eh. Hindi, meron yun nga rin yung unfair na hindi nila nililegalize pa. Kasi, kumbaga parang ikaw as an adult pare, alam mo ang trabaho ng gobyerno is to just, parang mag-administer lang. Kumbaga, wala silang right na sabihin sa'yo kung anong dapat mong ilagay sa katawan mo at di mo dapat ilagay. Ikaw yung may karapatan doon eh. Dahil adult ka eh. Siya tanong mo. Kumbaga parang it doesn't make any sense anymore na pagbawalan ka eh. Alam mo, pwede nating puntahan yung kumun. Sabi natin, oy, mga leche. Hindi naman kumun bukas yung pare. Na bukas. Yun yung mga tao pare na sobrang talino na nandoon sila pare sa Christians Book. Yung parang Senate nila rito. Tapos pinagmimitingan nila na bawal ang marijuana at ito yung edad nyo para magpensyon. 69, mag-edad ka ng pensyon. Putang, pag tinanong mo sila, ikaw, kailan mo, anong edad ka dapat nagpe-pensyon? Actually, sa dami ng sinisweldo ko rito, pwede na akong mag-pension ngayon eh. And to think pare, trabaho nila is to represent people. Ang galing! Jesus fucking Christ, man. Like and subscribe guys, ha. Hindi namin hindi kayo sabitira na. Isa pang hirit ni Joe Negativo, hindi ko maintindihan sa mga dani. Pag usapang Ukraine, nagrarally kayo, usapang Palestinian, sasama kayo sa rally, pero usapan na tungkol sa ano ba dapat yung age ng pension natin. Putang ina, walang sumusulpot sa inyo, mga hayop kayo, men. Tang ina, 69, ha? Gago ka ba? Sinong gago magtatrabaho ng 60? Susunod nito 72, men. Ang ina mo. Sana yung kakapuapuhan mo, sila yung mabiktima ng 72, men. Like and subscribe guys. Kailangan patulugin si Joe Negativo. Tatapos na yung segment ni Joe Negativo. Lumabas na naman si Toasty. Lumabas na si Joe eh. Na-bad trip si Joe eh. Napaisip lang ako eh. Tinignan ko yung pension ko pare, nakasulat. Magpe-pension ka na tangina. Ilan pre? 69 pare. Kanina ako ka 73 eh. Numerong bastos pa. Ikaw kay, ilang ka? Pag yumaman na ako, tol. Yun nga eh. Pero 73, come on, man. Ano ba? Mantalang yung mga tao nagbagsak ng loan na to. Putang na. Palit tayo. Kami dyan sa Christians Book, kami yung gagawa ng batas. Gawin yung trabaho namin. Magtrabaho kayo 73. Sabihin nyo kung okay pa rin. Balitaan nyo kami. Bigyan nyo sabihin mo, ay, nagkamali kami. Yun nga rin hindi ko maintindihan eh. Siguro depende sa na-contribute mo sa industry. Diba? Yung bad trip, pre. Speaking of contribution. Ikaw, swerte mo, 69 ka, pre. 73 ako. Another Joe Negativo comment. Lagi natin pinag-uusapan kung ano na i-contribute mo sa society itself. Sabihin natin ganun. Pero, konting kibot, kunyari, bumagyo sa Pilipinas. Ang Denmark, magbibigay ng ganito, karaming milyon. Maraming na-displace ng mga Russian. Walang problema, puta. Punta kayo ng Denmark, bibigyan namin kayo ng bahay. Pwede kayo magstay forever. Tangina tol, ikukumpara ko yon sa experience ko rito na para akong dumaan sa butas ng karayom. Puta, parang gusto kong kahit isang lang pare, isang nagtatrabaho lang sa Christians Book, yung magubad ka lang ng t-shirt. Ganito na lang, putang ina, suntukan na lang. Para ma-approve yung batas na yan, na pwede pala silang mag-stay rito dahil lang nagyari yung country na. Magsuntukan na lang tayo. Pag natalo mo ako, sige, approve. Yeah, yung gusto mo lang mambasag ng mukha, pare, kahit isang beses lang.
Yung maghuhubad ka lang ng tissue. Sino rito yung gago na yun? Putang ina. Alam mo yun, tol? Sobrang inis mo. Sino? Ikaw ba? Putang ina mo. Ay, sarap gawin siguro nun, no? Sabay, bibit-biting ka na lang doon. Alam mo yun, habang sinasapak mo sa mukha, putang ina mo, pinag-aaral ka ng nanay mo sa isang magarbong eskwelahan, ito yung batas sa ginagawa mo, bobo ka. Siguro, I think it's also hard, you know? Yun ang di ko naintindihan, pare. Kasi ang dami. The best and the brightest, pare. The only solution that you have. Bakit kailangan mo magtrabaho hanggang 7? Yun yung solution mo, pare. Tang-enang yan, men. Kasi may sense, pare. Para sa akin. Kailangan nating iboto ng presidente to si Ryan sa next time. Next election. Wag, tol. Ano ang gagawin mo, pre, sa pag naging presidente ka ng Pinas? Siyempre, nanakawa ko kayo. Honest ako eh. Ayun mga, Yung pension mo, kiss it goodbye, pare. 75. 73, 104. 104 kayo Sa atin ba ilan? Sa atin ba ilan? What's 73, pare? Sa Pinas ba? Mababa lang dito, di ba? Yun yung ideal, pare, sa Pilipinas. Lahat ng tao magnanakaw. Hindi ba 63 lang doon? 65 sa Pinas? Hindi ko alam, tol. Basta ang alam ko, mga tao ron, dahil ninakawan sila, automatic, yung ibang tao, naging scammer na rin. Punta ka na Siargao, pare, nung unang panahon. Maganda Siargao eh. Chill, mura lahat. Pag pumunta ka ron, pare, puro pokpok, tsaka mga scammer. Siargao? Ito yung pinag-surfing. Yeah. Surfing. Noong unang panahon, pare, ang ganda ng Siargao. Pero ngayon, pag pumunta ka, putang ina ngayon. Mapapamura ka na lang. Tangina, nagbayad ako para lang gaguhin ako ng putang ina. Grabe, man. Tangina yan. Pero para tatapusin itong pad na to. Pare, take it away, pare. Nagsimula tayo sa Viking, nainis lang ako. Guys, kita naman from Viking to anime to sa papatay pumunta sa politics, sa medicine. Oy, teka. Sa lahat na ginawa natin mas nag-stuck tayo ng Viking for a long time kasi yung mga iba. Sumaside-step lang ng konti. At least dumigat tayo sa objective natin, sa main topic natin. Pero si Kuya Jay ka magte-take away kasi parang tumaas yung alta pressure ko. Si Joe Negativo po ay siya po ang alter ego ni Kuya Ryan. Lumalabas lang po siya bigla-bigla. Kaya pagpasensya niyo lang siya. Pasensya na kasi everything is connected eh. Mula sa Viking hanggang sa pag-jujutsu hanggang sa personal choice mo sa katawan mo, magkako-connecta lahat yan eh. Isa. Nagkataon kumo-connect rin. Sabi nga ni Tito Neil we are one daw eh. Hindi totoo yan, pare. Sabi kilala ko ba yun? Kay? Yeah. Neil deGrasse Tyson. Oo. Yun ang next guest natin. Si Neil deGrasse Tyson? Tanong sa kanya. Puto, Neil Tigas. Si Neil Tigas. Si Neil Tigas, pare. Si Neil Tigas. Neil Tigas. Uy, speaking meron teorya, pahabol lang bago tayo magsara. Meron teorya na baka daw meron ng isang ebidensya na makakapagpatunay na ang isang galaxy meron ng Dyson Sphere. Dyson Sphere? Putang ina. Ano pare, clip lang kanina sa TikTok na panood ko lang na sinabi lang ni Neil na nakunan ng isang telescope. Bilog na kulay itim, pare. Na sinususpetsa nila na isang Dyson Sphere. Dyson Sphere? Tangin, that sounds dangerous. Ano yan, pare? Ang trabaho ng Dyson Sphere parang nag-harness ng energy ng star. Oh? Holy crap. Energy ng star, man. Kinakain niya yung mga star, kumbaga. Tapos ginagamit yung energy para mag-travel through other galaxies. Ginagawa niyang energy, di ba?
Tapos ni-use niya yung energy para mag-travel sa ibang galaxy. Kumbaga parang si Galactus na. Parang ganun, pare. Hindi na nila, pare, kailangan ng shell. Hindi na uso yung mga petron. So, pag magka-travel ka sa Universal, wormhole yun, man. Hindi mo pwedeng i-travel lang parang road trip lang, putang na. Takot ako kay Galactus, pre, pag nakita ko sa space yun. Tatakbo. Pero I'm looking forward for you guys to come in Uland teka lang, bago ka mag-goodbye, isa din lang, parang Jake. Excited ako, tuloy lang yung usapan. Excited ako makapunta kayo dito. Yeah, ako rin, man. Buti nga, nagtagpo po yung weekends eh. Ano bang mga trip niyang mga inumin? Si Ryan, alam ko na ininom yan. Beer yan eh. Ikaw, anong mga trip mong inumin? Kainin? Kainin, wala ako. Hindi ako sana mamili. Bahala ko magdarato ng ano. Dala isang boteng single malt. Oh, pwede na yun. Tayo. Pwede yun. Nababalik ko lang. Pasensya na. Kumati yung butas ng puwet. Puta, lupit ha. Inaway mo. Hindi. Igagano ko sa... Tal, mabango. Igagano ko sa... Kasi sabi ko kay Kuya Kai na looking forward ako makapagpad sa Yulan. Sana summer, no? Kasi may beach akong tinatayo dito sa... Ewan ko lang kung maabutan mo yung beach na itatayo ko dito sa garden kapag punta niyo. Okay lang. Sana makadala akong oregano. Yeah. May mga alaman tayo sa may mga okra tayo, pwede natin bunutin lang. Alam ni Kuya Ryan, nagbubunot lang ako ng mga okra dito eh. Anong mga dating niya? Anong oras? Mga anong oras? Siguro mga dyan kami mga 8 or 9 ng gabi. 8 ng gabi. So may Bible study na nun, ha? Oh, syempre. Yung with chip na alak muna, ha? Sa live natin. Pangako namin, bago kami magpad, hindi pa kami nasa level ng pagkawasak. Kasi nandun kami sa level na ito na. Tapos bago pa wasak, magpapad na kami. Ayun. Para makita yung eksplosibong sumasagitsit ng mga traffic. Di ba? Mga 1/3 away na kami doon. 1/3 away. Yung mga yung sabay-sabay na kami nagsasalita. Mga ganun. So, Kuya Jake, how do you want to sign us off? Guys, salamat sa future listeners. Dapat para meron kang quotable quotes. Guys, the kwentuhan is over. Ganoon, pare. Di ba? It's over. Kwentuhan ko nga. It's over. Yeah. Kwentuhan is over. Guys, the kwentuhan is over. See you the next pod. See you the next pod, yo. Because my name is Rod. The kwentuhan is over. So, out.